Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag gaano kalaki? Isang Mahaba lipa? po. Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4 Bags. yun sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano lang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginajot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na ng- po namin yan, po. Okay, sige. Pero dapat you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back Wala to their po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya- pagkakalam niyo po, Ang alam ko po, siya po yung sa finance. sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. 5 seconds. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagsalang na nga po ng unang witness ng prosecution dito po sa Article 1 or yung confidential funds laban kay VP Sara Duterte. Mga kababayan, itong dating manager ng Land Bank no, dito po sa may Show Boulevard sa Mandaluyong ata ito mga kababayan na branch. Itong si Madam Violeta Constantino no, yung dating manager dito sa Land Bank na branch na ito mga kababayan. At dito nga po ay kinumpronta siya dito ni Senator Raffy Tulfo no patungkol nga po dito sa 125 million na winidraw nga po no dito in cash dito sa branch na ito at sinabi dito na dapat klaruhin niya kung ilang bag no yung pinaglagyan dito kasi yung una hindi malinaw 3 to 4 daw na bags at pina-clarify no ni Senator Raffy Tulfo kung ilan ba talaga at dapat specific dito yung kanyang sinasabi na kung ilang bag yung pinaglagyan ng mga pera na ito no at yun nilinaw ni Senator Raffy Tulfo kasi hindi basta-basta yung ilang ginawa dito no na pag trial pinapa-impeach dito yung Vice President and yet itong mga sinasabihin ng mga witnesses ay hindi talaga specific mga kababayan no at para po sa aking opinion dito no bilang ordinaryong Pilipino na nag-o-observe lang dito sa
takbo ng impeachment mga kababayan, no? At tama lang naman po, no, talaga na dapat very specific yung mga sasabihin ng mga witnesses dito dahil yun nga, no, pinapa-impeach nila yung Vice President. Tapos yung mga witnesses dito, yung mga sasabihin nila ay medyo malabo, ay parang mali naman yata noon mga kababayan, no? Kasi very serious po itong tinatalakay ngayon, itong kanilang pinapa-impeach yung most trusted na Vice President mga kababayan, no? At mas mataas ang ratings kumpara dito sa iba pang mga opisyalis ng ating pamahalaan ngayon. At sa tingin ko ay tama naman yung punto dito ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan, no? At yung ibang mga senator, sila Senator Risa Ontiveros, ay alam naman po natin na critics yan ni VP Sara Duterte na sinasabi nila dito unusual daw. Parang ganun yung mga tirada nila mga kababayan, no? Na obserbahan ko lang, no, yung way of questioning nila dito kay Violeta Constantino, itong dating manager ng Land Bank dito po sa Show Boulevard, no? Na para bagang pinapalabas nila na mali na agad, no? Kasi unusual daw, mga ganun, kasi 125 million, may nag-withdraw na ba daw ng ganung kalaki, or yung mga ganung kalaking withdrawal daw ay usual ba daw yun or unusual, mga ganun. So ganun yung mga birada nila, no? Parang nilalaro nila yung isipan ng tao na ay ganun pala yun pag 125 million na wini-withdraw na isang araw lang withdraw agad, no? Hindi nila alam yung mga proseso mga kababayan, no? Bago pa yan mag-withdraw ay tinatawagan na po nila yung bangko, no? Kahit tayo mga private citizen, pag mag-withdraw ka ng malaki or medyo malaki, tatawagan mo muna yung branch mo, no? Inform mo sila na mag-withdraw ka ng ganitong klaseng pera, ganito karami, at balikan mo after depende kung ilang araw yung sasabihin nila na para mahanda nila yung pera na yan mga kababayan, no? So ganun ay yung kalakaran dito sa bangko mga kababayan. So wag agad-agad mag-judge dito na mali agad yung kay VP Sara na 125 million winidraw nila sa isang araw, tapos agad-agad nakuha nila. Hindi po ganun yun, no? Tatawagan muna nila yung bangko mga kababayan, no? Ini-inform nila yan ahead of time at sasabihin ng bangko, okay, balikan nyo dito or pick upin nyo or depende sa arrangement, no? Kung puntahan nyo dito after 3 days mga ganun, handa namin yung pera. At kung may arrangement sila na i-deliver nila doon mismo sa kung saan, mga ganun. Depende sa arrangement yan mga kababayan. Pero inamin naman dito ni Ma'am Violeta Constantino na wala silang arrangement ng ganun, no? Na i-deliver nila yung pera doon sa kung saan man. Pinick up nila yung pera doon mismo sa branch mga kababayan, no? At yun nga po yung nangyari mga kababayan, yung history dito. Yung kwento sa likod ditong confidential funds na ito. Binigay nga po yung pera, itong 125 million, December 20 of 2022 kung hindi ko nagkakamali, no? Ilang araw na lang, 11 days na lang bago matapos yung taon ng 2022 mga kababayan. At yun nga po yung alakaran dito, no, sa gobyerno. Kapag hindi mo magastos yung pera, yung budget mo bago magtapos yung isang taon, ay babalik po yan doon sa pinanggalingan mga kababayan. At yun po yung ginawa ng OVP nung time na yun, no, ni VP Sara, na 11 days na lang yung natira bago po nilabas yung budget, yung pondo na yan. At malinaw naman po mga kababayan, no, hindi po kailangan genius ka para maintindihan mo na trap yung ginawa nila, no, na nilabas nila yung pera 11 days bago magtapos yung 2022. So malinaw na trap yun mga kababayan, para may issue sila na ibabato kay VP Sara na magnanakaw si VP Sara, na nilustay ni VP Sara yung 125 million within 11 days. Hindi nila alam na babalik yung pera kapag hindi magastos, no? Kasi 11 days na lang yung natira mga kababayan, no? At may mga nilalaanan na po yun, no? May mga pinaglalaanan na po yung budget na yun, yung pera na yun, no? Matagal na po na hinintay yun ng DVP Sara, yung opisina ng OVP at ng DepEd, yung pera na iyon, no? Pero binigay nila ay 11 days na lang bago magtapos yung taon na iyon mga kababayan. So malinaw po yan, no, mga kababayan, na trap talaga yan para dito nila titirahin si VP Sara, para dito masira si VP Sara, pero nagkakamali sila dahil nanatili pa rin nakatayo si VP Sara hanggang ngayon mga kababayan. At mas mataas pa nga yung kanyang ratings, no, kumpara dito sa iba pang mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno ngayon mga kababayan. At may paliwanag na rin po dyan paulit-ulit si VP Sara, no, patungkol dito sa confidential funds na ito, no. May mga resibo po siya dito na hinahanda. At ito na nga sasagutin po, no, ng defense team ni VP Sara ito mga kababayan, no. In due time, meron din po silang witnesses dito na harap dito, no, sa impeachment trial na ito, dito sa Article 1 confidential funds mga kababayan. At alam mo po natin, pag confidential ay confidential talaga, no. Hindi po nila basta-bastang ay harap dito yung tao or ibulgar nila yung tao, kung sino man po yung mga taong ito na may or kasama dito or involved dito sa intelligence operation, no, na ginawa ng OVP. Dahil confidential po, may batas po tayo dito na nagprotekta sa kanila. At kung ibulgar nila yan mga kababayan, ay wala na pong maglakas loob, no, na maging
ano dito, part ng mga confidential or mga intelligence operation dahil ginaganito lang pala sila dito mga kababayan. So buhay po yung nakataya dito kaya hindi po pwede nilang i-disclose ito mga kababayan sa publiko, no. This is not suit for public consumption kumbaga, no, kasi talagang mahirap ito mga kababayan, confidential nga kaya nga po tinawag na confidential. Pero itong mga Makabayan Black gusto nilang ilabas dito or gusto nilang palabasin kung sino itong si Piatos, itong si Merigres Piatos, kung sino pa yung mga code name na ginamit nila dito mga kababayan, no. At alam po natin na talagang gusto lang malaman ito para malaman nila at talagang gagantihan nila ito mga kababayan, no, kung sino man ito. Kaya dapat hindi po ito dapat i-disclose sa publiko. So ano po masabi dito mga kababayan kay Senator Raffy Tulfo, no, sa kanyang pagtanong dito sa dating branch manager ng Land Bank dito sa pag-withdraw nga, no, ng cash ng Office of the Vice President nung nakaraang 2022, no, sa confidential funds. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.